Naku po mga kababayan, back to work si Senador Rodante Marcolita. Galingan mo, pag-isa sa Senado. Halaka, totoo kaya ito mga kababayan? Nabasa po natin at nagkaroon kasi ito ng 41K reaction. Halaka, totoo kaya ito na makakalaya na si Senador Marcolita at manggigisa na ulit sa Senado? Naku po, ano kayang sasabihin dito ni Senator Ping Lacson na isa sa mortal na kaaway ni Senador Marcolita dyan sa Senado? Alaka mga kababayan, ito'y nakita lang po natin sa social media na talagang kumakalat na makakalaya na di umano daw si Senador Rodante Marcolita. Alaka mga kababayan, kung totoo man ito, good news ito mga kababayan. Kasi alam naman natin na si Senador Marcolita ay talagang nilalabanan ang korupsyon dito sa Pilipinas na talagang matindi at lalo na dyan pagdating sa flood control scandal na hanggang ngayon di natin malaman kung sino po pinaka-mastermind nito mga kababayan. At hanggang ngayon talaga walang nangyayaring investigasyon. Sabi nga ni Erwin Tulfo ay mag-move on na lang daw tayo. Paano mag-move on mga kababayan kung ang nakikita natin dito sa ating mga lansangan sa tuwing umuulan ay baha pa rin mga kababayan. Talagang hindi ito malilimutan ng ating mga kababayan itong nangyayari sa ating bansa na talagang kailangan magbigay talaga ng hustisya dito sa flood control scandal mga kababayan. Talagang ang mangyayari lang dyan kapag nakalaya po si Senador Marcolita, siya lang ang bukod tanging makakapag imbestiga ulit dyan sa flood control scandal na yan. Pero so totoo kaya itong nakita natin na back to work daw si Senador Marcolita? Talagang nababasa ko sa comment section at nagtitrending to ngayon na makakalaya daw si Senador Marcolita mga kababayan. Basahin po natin dito sa comment section na ayan, sabi legit ba? Ayan, hindi ko rin alam. Kaya nga ako nakita ko lang kasi ito mga kababayan kung totoo ba na makakalaya si Senador Marcolita. So, chismisan lang tayo dito. Sabi naman ni Jaime Estrada Estologa, balikan nyo, nagpakulong sa user. Pero mamaya may papanoorin tayo kung legit ba talaga na makakalaya si Senador Marcolita. Papanoorin ko sa inyo mamaya mga kababayan kung talaga bang lalaya na o hindi pa mga kababayan. So sabay-sabay po natin panoorin maya-maya. So basa muna tayo ng comment dito sa comment section dito sa sinabi na back to work na daw si Senador Rodante Marcolita. At manggigisa na daw ulit ito sa Senado at makaka-attend ng hearing ng impeachment trial kay VP Sara Duterte. Di umano, ito yung sabi sa dito post to ni Roseller G. Parami Jr. At hindi wala pa po tayong konkretong ebidensya kung talagang patunay ba na makakalaya si Senador Marcolita. Mamaya panoorin natin mga kababayan. So sabi nito ni Sergio Abindanyo, Lord bless Senador Marcolita and all minority senator against Bendalo. Ayan. Leonardo Garcia, wow, totoo po ba ito? Ayun, marami nagtatanong mga kababayan. Totoo ba to? Legit? Ayan sabi ni Flores Cordoba. Hindi na need si Marcolita, kay Robin lang sapat na. Ayan sabi ni Richard Odarpled. Ayan. Napakagaling talaga ni Senador Marcolita. Siya lang ang abogadong nakapagpakulong sa sarili niya. Wala, grabe naman tong comment ni Jim Allen mga kababayan. Alam naman natin na si Senador Marcolita ay tinaniman lang mga kababayan ng mga imbentong kaso. Kaya
alam naman natin na mananaig pa rin ang hustisya at katotohanan at hindi naman araw-araw o buwan-buwan na sa kanila po ang posisyon. Ang mangyayari dyan, makakarma din yung mga yan, mga kababayan. Abangan po natin. So sabi nito, banatan mong balik si Lacson. Wala na siyang maipukul sa'yo. Ayan sabi ni Dorinal Nat. Sabi naman ni Ning Brahms Panta, not guilty plea is part of arrangement stage to give respondent a chance to deny the accusation. So yun pala mga kababayan. Ayan, may nag-comment na si Ning Brahms Panta. Omic Tularba, ito ang dahilan na meron talagang multiverse. Sang Pilipinas po kayo nakatira. Ayan sabi ni Omic Tularba. Sisiw lang kay Robin Padilla ang hearing, hirap nga si Kong Luistro. Hahaha. Ayan sabi ni Rexel Hell Paredes. Kasi sabi nga ni Robin Padilla, mga kababayan, dapat daw maging dapat hindi daw maging one-sided ang prosecution, mga kababayan. Kasi ang nangyayari, parang naging one-sided daw po itong prosecution, mga kababayan, sa kanilang mga imbestiga, no? At lalo yung kanilang inihain na mga ang tawag dito, yung mga ebidensya nila, lalo na yung kanilang mga witness na si Lutok, si Kalilong at itong si Matibag, din NBI Director Matibag, mga kababayan. Yun po yung mga sinabi ni Senador Robin Padilla, no? Sana hindi daw maging one-sided ang prosecution, mga kababayan. At nakikita po natin na talagang yung ginagawa po ng defense team ay talagang maganda at talagang nababalagbag po nila yung prosecution, mga kababayan. So ayun po. So mag-comment kayo, mga kababayan, kung anong pahayag nyo dito. Makakalaya na po kaya si Senador Marcoleta at magiging back to work na ulit? Totoo kaya ito, mga kababayan? So panoorin po natin sabay-sabay dito sa Net 25, no? Yung balita dito. Sabi, Senador Marcoleta naghain ng not guilty plea. Ito na, mga kababayan. Panoorin natin ang sabay-sabay. Ano bang update muna kay Senador Marcoleta? Sapagkat kayo ng umaga, nakita kong nasa mga television siya. Oh, yan po. Dumating siya sa Sandigan Bayan. Ba, parang iba ang ngiti na kay Senador Marcoleta. Ipakita mo nga ulit, Direk, yung kanyang ngiti. Siya ay binasahan ng sakdal. Arraignment. Arraignment po. Arraignment. Doon sa, kasama niya yung espiritu ito, no? Espiritu, pero nakikita natin. Apelido po yung espiritu. Ay, tama. Basahin mo yan kasi meron tayong gagawing paglilinaw eh. Dahil yung iba ay na-confuse eh. Ganon? Yan. Naghain po si Senator Rodante Marcoleta ng not guilty plea Yan. sa mga kasong plunder at paglabag po sa presidential decree na nagbabawal sa mga opisyal ng gobyerno na tumanggap ng mga regalo. Ayun, dun muna Yan. tayo. Kasi nung mabasa ito nung iba, siguro sa katuwaan nila o kasayahan, ay sinabi na nila na, uy, not guilty Not na. guilty. Not guilty, walang kasalanan. Pinawalang sana po. Hindi pa. Hindi po. Ang ibig lang sabihin nito, ibinasa yung kaso. Ikaw ay ganito, ay meron ka reklamo. Pinapatangan ka ng ganito, tumanggap ka ng 75 million, ganyan. Ano ang masasabi mo? Ikaw ba'y may kasalanan o wala? Not guilty po, Your Honor. Ayun. Sinabi mo na ikaw ay walang kasalanan. Yan. Kasi kahit na hindi ka sumagot dyan, Pag hindi ka sumagot, ang hukom mo sasagot, sasabing not guilty rin, sasabihin mo. Ang ipaplaso. Ayun. Pagkatapos nun, ay magkakaroon na po ng trial proper. Trial na. Kasama po ang kanyang kapwa-akusado na si Joseph Espiritu. Kaya pala kayo na bigla ko naalala, pagdating ko sa makeup room kanina, sabi nung ating mga kasama, laya na para si Senador Marcoleta na wala na napawalang sala na pala. Naabsuelto. Napag-isip ko tuloy kanina, pawalang sala. Yun nga yung narinig eh. Kaya sabi ko, ito yun. Naghain po siya ng not guilty
plea. Ayan. Yan, opo. Guilty plea, Humarap po wala si Marcoleta sa Sandigan Bayan 3rd Division ngayong araw at nagsabi hindi siya guilty sa mga kasong sinampal laban sa kanya. Kabilang po sa mga kaso ang plunder at umano'y paglabag sa Presidential Decree number 46 na nagbabawal po sa mga opisyal ng gobyerno tumanggap ng regalo. Pinayagan po ng anti-graft court ang hiling ng mga abogado ni Marcoleta na bawiin ang motion nilang ipawalang bisa ang kasong plunder. Dahil dito, itinuloy ang kanyang arraignment. Ang iba pa niyang kapwa-akusado sina dating Congressman Mike Defensor at ang negosyanteng si Aristotel Biray ay naghain din po. Nauna nito naghain ng not guilty plea sa mga kasong plunder noon pong July 15. Kasalukuyan po nasa Quezon City Jail, New Quezon City Jail, Barangay Payatas, si Senador Marcoleta, at hinaharap po niya ang kasong plunder at 3 bilang ng paglabag sa PD 46 sa 3rd Division ng Anti-Graft Court. Ang parehong division din na dumidinig sa kasong plunder ni Marcoleta kasama po ang kanyang kapwa-akusado na si Ginoong Espiritu. Ang dalawa pang nagbigay umano ng donasyon sa kampanya. Ayon po sa prosecutor ng gobyerno, tumanggap umano si Marcoleta ng 75 billion pesos na hindi diniklarang donasyon sa kampanya habang naglilingkod bilang aktibong kinatawan ng isang party list. Nagmula umano ang 20 million pesos mula kay Espiritu, 30 milyon piso mula kay Defensor at 25 milyon piso mula po kay Biray. Hindi umano sinama ang mga ito sa opisyal na financial election disclosures ng senador. Ayan. Kaya, pagkatapos po kanina, mga kabayan, hindi po pinalaya si senador. Ibinalik po siya doon sa New Quezon City Jail. Ayan. At, ewan ko lang, may schedule na ba ng hearing? Wala pa siguro. Pero kanina po, maganda yung ngiti ni Senador Marcoleta. Parang hindi sa kinakitaan ng kalungkutan. Marami sa mga pictures na nakangiti si Senador Marcoleta, Nelson. Oo. Ayun. Baka at least nakapagpahinga sa araw-araw na pressure ng trabaho sa Senado. Pero nawala. Pero stressful din yun. Nandun ka sa loob ng imagine mo yung ganyang sitwasyon, Kanya-kanya kasi pagtanggap Oo. Ayun mga kababayan, naghain pala ng not guilty plea. At di ba nga nung nakaraan itong Comelec ay ibinasura na nga yung reklamo nila kay Senador Marcoleta. So, ibig sabihin niyan, parang wala na rin kwenta yung mga inihain ng ombudsman, mga kababayan. Dahil wala nang binasura ng Comelec. So, possible baka makalaya na po si Senador Marcoleta. Abangan po natin kung ano yung magiging desisyon ng Sandigan Bayan. So, ito pong post ni Roseller G. Parami ay hindi pala mga kababayan, hindi pala sure hindi pa po to sure na back to work na si Senador Marcoleta. Pero wala naman siyang sinabing araw So malay natin baka sa mga sunod na linggo, sunod na buwan ay back to work na talaga si Senador Marcoleta. So abangan po natin mga kababayan. So mag-comment po kayo kung ano po masasabi nyo dito sa nakita nating balita sa social media. So ito talaga yung patunay mga kababayan na huwag kayong basta-basta maniwala sa mga post lang. So talagang dapat kayo, yung mapagmatyag kayo at maging mapagmasid kung tunay ba yung mga post na nakalaya na o hindi pa mga kababayan. At sa mga bagong pasok po dyan, subscribe din mga kababayan ng ating YouTube channel. Maraming salamat po sa inyong lahat.